kung afford ng budget ko, pipiliin ko yung 15-year na housing loan kesa dun sa 30 years na housing loan kahit pa through Pag-ibig yan. No, itong bahay na nasa likod ko sa Tansa, Cavite yan, ang presyo niyan mga nasa 2.3 million. Tapos magda-down payment ka ng 124,000, pwede mo hulugan ng 1 year. Tapos yung balance na 2.2 million ilo-loan mo sa Pag-ibig. Mas accurate, i-compare natin, gumawa ako ng table. So yung loan amount na 15 years, ayan, 2.2 million 3,000. Ganoon din sa 30 years. Using Pag-ibig interest rate na 6.25%, pareho. Ang monthly payment ng 15-year na payment, 18,940. Tapos kapag 30 years payment, 13,517. So mas mahal ng 5,400 yung 15-year mortgage. Pero tignan nyo itong total payments. No? 3.4 million ang total na babayaran mo in 15 years. Samantalang kung 30 years mo kukunin yan, no, nakatipid ka ng 5,400 pero napamahal ka, naging 4.8 million mahigit. So 1.4 million ang difference. Ang total interest na binayaran mo sa 15-year mortgage is 1.2 million. Sa 30-year mortgage, 2.6 million. Grabe yun. Diba? So 30 years to pay, nakatipid ka nga ng 5,400 kasi 13,500 lang yung monthly mo. Dito 18,000, nagsakripisyo ka. No? So yung 5,000 mo, maybe pagkain nyo sa labas, hindi ka masyadong kakain na sa labas, hindi ka masyadong mag-Starbucks, whatever. Pero nakatipid ka ng 15 years. So let me summarize quickly yung kagandahan ng 15-year loan. Yung interest, 1.2 million instead of 2.66 million. Your savings is 1.46 million, no, interest savings. Tapos, nakapag-save ka ng 15 years. In just 15 years, you're debt-free. Hindi ka baon sa utang ng 30 years dun sa bahay mo. Diba? 5,400 lang ang monthly na tipid mo kung 30 years ka. So, magdadagdag ka ng additional 5,400, may 1.46 million ka na matitipid in interest. Tapos may wealth opportunity ka. No? Kung after 15 years tapos mo nang bayaran, yung 18,940 na yun, pwede mo yung i-invest sa ibang investment vehicle, let's say sa stock market. If your growth is 8%, diba, it will be 8.6 million na by year 30. Instead na kung nag-30-year loan ka sa Pag-ibig, no, nagbabayad ka pa rin ng bahay. So yan yung mga hindi tinuturo basta-basta sa inyo ng mga agents. So follow me for more tips about insurance, real estate, or other investments.